Good news mga ka-blessings! Dahil naglaan ang Department of Budget and Management, o DBM ng mahigit sa 200 billion pesos, sa panukalang P6.352 trillion, national budget, para sa susunod na taon, para sa iba't ibang social assistance, at cash aid programs, para tulungan ang mga mahihirap, at vulnerable sectors sa bansa. Under NEP, o National Expenditure Program 2025, a total of 253.3 billion pesos is allocated for ayuda, ayon kay Budget Secretary Amenah Pang-Andaman, sa press conference sa Malacanang. Ayon sa kalihim, ang 114.1 billion pesos ng budget allocation para sa aid programs ay isasantabi para sa flagship ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o 4Ps, ng Department of Social Welfare and Development, o DSWD. Ang panukalang 4-piece budget para sa 2025 ay 7.4% mas mataas kaysa sa 106.3 billion pesos na inilaan sa national budget ngayong taon. Makatatanggap din ang DSWD ng isa pang 49.8 billion pesos para sa social pension for indigent senior citizens program nito, kung saan ang mga indigent senior citizens ay makatatanggap ng monthly allowance na ₱1,000. Ang isa pang 35.1 billion pesos ay ididirekta naman sa Social Welfare Department para sa Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances program nito. Ang Sustainable Livelihood Program, sa ilalim din ng DSWD, ay makakukuha ng 4.4 billion pesos budget para sa susunod na taon. Layo ng programa na suportahan ang mga gumraduate mula sa 4Ps para mapanatili ng mga ito ang kanilang kabuhayan. Sa kabilang dako, ang food stamp program naman ng DSWD, isang cash aid program, ay naglalayo na suportahan ang nutritional needs ng poorest of the poor households sa pamamagitan ng paggamit ng electronic cash cards para sa kanilang pagbili, makatatanggap ng budget na 1.9 billion pesos sa taong 2025. Samantala, ang Department of Health of DOH ay makatatanggap ng budget na 26 billion pesos para sa medical assistance sa indigent and financial incapacitated patients program nito. Makakukuha rin ang DOH ng alokasyon na P1.250 billion sa ilalim ng expenditure program para sa susunod na taon para sa Cancer Assistance Fund nito. Ang Department of Labor of Employment's TUPAD, o Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers Program, ay makakukuha rin ng 14.1 billion pesos para sa susunod na taon. Tinura ni Pang-Andaman na ipagpapatuloy naman ng Department of Transportation ang fuel subsidy nito para sa public transport para sa susunod na taon na may budget na 2.5 billion pesos. Layo ng fuel subsidy program ay pagaanan ang paghihirap ng public transport operators at drivers sa panahon na labis na sumirit ang presyo ng petroleum. Katulad din ng Fuel Assistance Program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda, ay makatatanggap din ng kabuuang budget allocation na 100 million pesos. Ang 50 million pesos ay para sa mga magsasaka, at ang 50 million pesos naman para sa mga mangingisda. Very clear. Ang gusto ko sanang maitanong yung mga programa para ma-manage yung inflation at maramdaman ng mga tao dahil yun ho ang inihingi nila na ma-manage ang presyo ng mga bilihin. What specific interventions and projects are in the budget that will help toward that end? Thank you. Ito po yung tinatawag natin na mga cash assistance at saka ayuda po, 'di ba? So tuloy din po, magbibigay tayo sa National Expenditure Program 2025. May kabuuang budget po na 253.3 billion pesos po ang nakalaan para sa ayuda. Under the Department of Social Welfare and Development, meron pong 205.5 billion pesos. Bulk of which, 114.1 billion will go to 4Ps.
Ang next po is yung social pension po na merong 49.8 billion po. Tumaas po to because nagkaroon tayo ng bagong batas. 80 years old, pataas, meron na sila yung Centenarians Act. Meron din po dito yung protective services ng under the DSWD, 35.1 billion pesos. Meron din po yung sustainable livelihood program. Yung mga nakagraduate sa 4Ps, we continue to provide them cash assistance para makapagsimula po sila ng kanilang mga negosyo. That's 4.4 billion pesos. At yung Philippine Food Stamp, walang gutom program with 1.8 billion pesos. Sa Department of Health, meron din po tayong 26 billion para sa MAIP, yung medical assistance. And meron din po tayong Cancer Assistance Fund na 1.250 billion pesos. Under the Department of Labor and Employment, yung tinatawag po nating tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers or TUPAD program, we allocated 14.1 billion pesos. Sa Department of Transportation, itutuloy pa din po natin ang fuel subsidy, the transport sector affected by rising of fuel prices, 2.5 billion pesos. And under the Department of Agriculture, may fuel assistance din po na 50 million for farmers and another 50 million for fisher folks. Yan po. Okay. Yung Pantawid Pamilya po natin, nadagdagan po to dahil sinama po natin yung unang 1,000 days. Yan, unang 1,000 na araw or unang 2 taon. Yun po. Okay. Kaya nag-increase siya. Sorry. Eden Santos na 25. Sir, good afternoon po. Under the proposed 2025 NEP, how much is the allocated budget for flood control program of the administration? Flood. Yun. Ito yun. Okay. Ang total na flood control for next year is 305 billion. Hindi ko makita. Napakaliit. May malaki kayo. 0.5 po yung font namin. Cute, no? Hindi ko makita. Yan. NEP, 305. Saan po galing yung 257? 305.1 billion pesos po. And that's divided among the following implementing agencies. Nawala, ma'am. Opo, Secretary, kasi nga po naging problema po yung mga nakarang malawakang pagbaha. Ano po? At sa mga oras na ito ay sasagawa ng investigation ng Senado kaugnay nung mga naging epekto po ng bagyong Karina. Ano po yung mga... Kung mabasa mo, okay. She's going to... Babasahin lang niya. Okay, Kung sige mabasa po. Ikaw na magbasa. Okay. For the breakdown will be at 302.987 billion for DPWH, and the others coming from MMDA. Hindi, yung breakdown. DPWH. Ang DPWH kasi broken down kasi yan into a regional breakdown. So mayroon tayo 302 for all of that, yung 302. Yeah, 305 po siya, di po ba? Yeah. Ngayon, yung 302 billion po, DPWH. mapupunta sa DPWH. And then, meron din pong mapupunta sa na 2.173 billion sa Metro Manila MMDA. Development Authority. Yun po. And then, merong maliit from OPAPRO. But these are for 10 million lang. Maliit lang. Oo. 2.173 billion. Opo. Okay. With this budget po, Secretary, are we expecting na yung po mga malawakang pagbaha na naranasan natin sa mga nakalipas pong mga linggo, hindi na ganoon yung magiging epekto? With this big, na malaking budget po ito?
I think mas maganda sagutin ni Secretary Manny Bonoan, but but at least ang importante po is we're investing on it. It's not a one-time project na kinabukasan po makikita natin yung result. I think medyo matagal po yung pag-construct ng mga ganyang klaseng mga proyekto po. And then meron din po silang may presenta po sila during the cabinet meeting this week. Meron po silang master plan na pinakita sa atin. Hindi lang po kasi yan sa pag-ulan, 'di ba? Yung nanggagaling yan sa bundok. I think they already had a briefing also 2 days ago explaining yung mga priority projects na yan. And the President wants a long-term, large-scale, comprehensive flood control project that involves also water management to harness the water when it's rainy season so that when it's dry season, we have enough water. For irrigation. Okay. Maraming salamat po mga ka-blessings.